89.5 IFM, mga FM. Super yan. Magandang lunchtime sa inyo lahat, mga idol. Bago natin ibigay ang ating foreign exchange rate, ay pati lang natin yung ating mga idol na nakikinig at nakatutok ngayon sa atin sa ating stasyon. Ano, mga idol, dyan sa may cars, sa Katuging Auto Repair Shop, Sir Manny, Sir Greggy, Sir Ian, Sir Jeff, Sir Mark, sa inyo lahat, mga idol. Happy lunchtime. Dyan din sa may CHAB Corporation, di sa Monte Street, main branch. At dyan din sa may Branch 1, Bacara Road. Sa may Silver Touch na rin, binabati natin Sir Philip Castro, si Ate Emeline, at saka yung mga riders natin, kumusta sa long time no here. And magandang araw din yung mga nandyan sa may Bacara Road, Branch 1 ni Sir Mike. At saka Branch 2 sa Nicolas, Branch 3 sa may Vegan, Branch 4 sa Car Care Center nila, Barangay 11. Lagasca Street, Lawag City, at saka sa Disamonte Street si Sir Robert Pascua na rin. Ayan, happy lunchtime Sir Robert Pascua, at saka si Kurt. Ayan, at sa inyo lahat, magandang araw. And Tita Gemma na rin, at saka yung mga idol din natin, mga idol na tricycle driver ngayon, si Papa Buldo, at saka sa San Nicolas, si The Great Mechanic, si Pops Romel Piedad. At sa inyo lahat dyan, idol, magandang araw. Happy lunchtime kay Pops Vic and Pops Leo, Marcos. Thank you so much for locking in to us. And hindi ka naman katbin mabati dolyar nakita yun. Previous days, di ba? Mas mataas. Foreign exchange rate. Alright, ang ating US dollar ngayon ay 57 pesos and 55 centavos. Sika idol, kaslamat lang dolyar mo sa. 57.55. 77.60 naman ang UK pound. Hong Kong dollar, 7 pesos and 37 centavos. 74.37 naman ang Switzerland franc. At ang Canadian dollar, 42 pesos and 70 centavos. 45.54 ang Singaporean dollar. Ang Australian dollar, 40 pesos and 86 centavos. Bago natin papasukin yan, isa pa, yung ating euro money ay 67 pesos and 90 centavos. FYI, only on ICE sa IFM, Idol mo, FM, super yan. Radyoman, come in. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang RMN Network News. RMN Network News. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Wala Kanluran. pang ibang reporter dito, kundi Ngayon tayo. lugar pero aris nagyapon kita diri. Radyoman, live dito. Ugaliing makinig sa mga himpilan ng RMN Networks para lagi kang una sa mga balita at impormasyon, lalo na sa mga probinsya at maging sa labas ng bansa. Radyoman, come in. Live pong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris nagyapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama. 27 na po ng Pebrero, araw ng Biyernes taong 2026. Kasama niyo na po si Radyoman, Drew San Fernando, at narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Bulkang Kanlaon sa Negros muling nagbuga ng abo kaninang umaga kasunod ng minor eruption kagabi. Pagtaas ng alert level sa bulkan kinokonsidera ng PHIVOLCS. The next 24 hours, tignan natin kapag nagkaroon ng pagdami ng volcanic earthquake, kapag there is stronger or more persistent as emission. Panibagong sinkhole na diskubre sa Toboso, Negros Occidental. 6 na taong gulang na batang nagbibisikleta patay matapos masagasaan sa Luna Isabela sa Candelaria, Quezon. Motorista patay sa hit and run. Surface Search and Rescue Operations ng PCG sa nawawalang pasahero ng MV Tricia Kirsten 3 nagpapatuloy.
Panibagong big-time oil price hike nakaamba na naman sa susunod na linggo. Mukhang may increases po tayo na sa presyo ng produktong petrol by next week. Ang kadahilanan pa rin po yung nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Iran at saka ng United States. 2 araw bago ang Fire Prevention Month, Bureau of Fire nagbabala laban sa sunog. Mahigit 2,000 kaso na itala mula Enero. 55 na ang bilang ng patay. RMN Network News. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, RMN Tutok Bulkan. matapos ang moderate explosive eruption kagabi, muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ang ash emission kaninang 9:43 ng umaga hanggang 10:53. May taas ito na 1,000 meters mula sa summit crater at bumagsak pa kanlurang bahagi. Dahil dito, mahigpit na binabantayan ng PHIVOLCS ang aktibidad ng Canlaon hanggang sa mga susunod na oras. Sa panayam ng DZXL Armen Manila, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Baculcol na kung matutuloy o magtutuloy-tuloy at tataas ang ipinapakitang abnormalidad ng Canlaon, may posibilidad na itaas ang alerto nito mula sa Alert Level 2 papuntang Alert Level 3. We will observe this within in the next 24 hours. Tignan natin kapag again, nagkaroon ng pagdami ng volcanic earthquake, kapag there are stronger or more persistent ash emission, and kapag may significant ground deformation or other indicators na nagkakaroon ng pressure build-up sa loob ng bulkan. Samantala, umakyat naman sa 11 munisipalidad at lungsod sa Negros Occidental ang apektado ng ashfall. Partikular na binalot ng abo ang mga kalsada at tahanan sa ilang barangay sa Isabela, Pontevedra, Binalbagan, La Carlota, Hinigaran, San Carlos City, Himamaylan, Cabancalan City at La Castellana. Habang apektado naman ang matapang na amoy ng asupre ang barangay Binubuhan sa Bago City, barangay Araal sa La Carlota City, 5 barangay sa Moises Padilla, 24 na barangay sa bayan ng Hinigaran, 3 barangay sa Isabela at barangay Codcod, San Carlos City. Sa ngayon, inilikas na ang 10 pamilya sa bayan ng La Castellana at 13 pamilya o 40 individual sa La Carlota City. RMN Flash Report. Meron tayo